Let's go. Ito ng heavy rain katulad kagabi. Nako po. Sige, thank you. Buti huminto yung ulan. Ayun yung dadaan as always. Sana walang truck to the fullest, diba? Sobrang iksi lang ng ayun na lang umulan ha. Ito lang yung office namin mga kamukha. Ito yung kanto na to. Tapos dun tayo kakain ng karinderya banda ron. Tayo nagpa-park sa umaga, wala nang nakapark dito. Mag-iuwi na. So tayo na lang halos yung nakitira dyan sa dulo na yun. Pag mga bandang alas 6, alas 7 yan. Solo na lang natin to. Ito sa kanto na to ako lagi kasi ang laki ng bye bye. Pasok na tayo. AC, close na ng gate. AC, close ng gate, close. What time? Check ng time. What time na? 7:12. O, go na. Close ng door. What's up? Talang pinitin muna natin sandali si Barok. Yun. What's up? Kamusta mga kamukha? Yun, let's go. Kamusta mga kamukha? Kamusta kayo? Ay, mapasok tayo ng trabaho ngayon mga kamukha. At usually pag ganitong medyo alanganin na sa oras, hindi na tayo nakakapasahero ng joyride. Pero pag uwi niyan, sure ball. Lagi naman pag pauwi ako, lagi ako nagsasabay ng pasahero sa joyride. Pero ngayon hindi muna kasi hindi pa tayo kumain. Bado na tayo kumain malapit sa may office namin. Meron dong parang karinderya na medyo social karinderya siya pero medyo pricey ng konti kumpara sa karinderya dito sa amin. Kasi kung ang karinderya dito sa amin, ang ulam mga 70, 80, sa putahe, doon mga 90. Pero hindi naman nalalayo. Tsaka malinis. So yun mga kamukha, kamusta kayo? May jet lag pa yata ako mula sa Cebu. Medyo bitin yung Cebu namin kasi 3 araw lang. Akala ko talaga kayang malup yung Cebu ng yung 2 araw. Hindi pala kaya yon. Ewan ko, baka may iba dyan na kaya. Baka may iba dyan na kaya ilup yung Cebu ng 2 araw. Feeling ko kung taga Cebu ako, baka kaya talaga yon. Pero bebiyahe pa kasi, may mga hinahabol na oras, parang mahirap. Pero pag sa mapa, tinignan mo yung mga destination. Kunyari, mula Cebu hanggang Oslo, 2 hours lang pumapatak sa map. Dun sa Google Maps sa Cebu, nung nasa Cebu kami, ganun lang siya, parang malapit. Pero pag binahay mo yun, hindi 2 hours yun. Hindi talaga 2 hours yun. Kasi yung papunta nga ng Malbol o marami lang kaming hinto. Yun pala nagpatagal sa amin. Hinto kami kasi ang ganda ng lugar. Siyempre pagka maganda yung lugar, siyempre hihintuan natin yun. Tapos pag may nakita tayong pupudtripin natin yun doon sa mga gilid-gilid. Siguro yun yung nagpatagal yun. Pero hindi ako mag-i-enjoy kasi ng loop sa Cebu kung mabilisan lang at saka madalian. Gusto ko yung
bawat place doon na maganda, hintuan ko, magstay ako at least one day. Kaso hindi nga ubra, kasi nga mayroon na tayong nakatakdang flight pa uwi. So yun naman yung hinahabol natin, na kailangan on time nasa airport tayo. Pero next time babawi tayo, bawi tayo sa Cebu. Mag-aabang-abang ulit tayo ng mga ano dyan, yung ang tawag dyan, yung mga promo. Kasi yung Cebu namin, promo lang yun, mura lang. Sa mga gusto mag Cebu, pag walang promo medyo mahal. Kaya mag-abang-abang kayo ng mga promo, yung mga piso one way. So babayaran mo na lang yung pabalik. O di kaya yung katulad nun sa amin, 2,000 back and forth na. Mag-abang-abang lang tayo ng mga promo dyan. Nag-aabang kami ngayon ng promo papuntang Palawan. Sana makakuha kami promo ng Cebu Pacific papunta ng Palawan. Ayun yung next target namin, or Siargao. Yung literal na promo ha, kasi mahal yun pag hindi ka mag-promo doon. Grabe, traffic dito sa amin, nakago lahat. Kagulo eh oh. Lahat nakago eh. Tara, let's go. Pasok tayong trabaho ngayon. Time check ngayon, mga something alas 7 pa lang. Yun, 7:16. Maaga-aga pa yan, kayang-kaya pa makakain. Mamaya na lang tayo magbiyahe ng joyride pag pauwi. Tara, samahan nyo muna ako mga kamukha. Backride muna kayo dyan. Sa ano tayo, kwentuhan tayo. Let's go. Ayun nga, nung nag-Cebu kami, may mga nagtatanong sa amin kung ano daw yung itinerary namin. Actually mga kamukha, may mga plano kami, may mga naiisip kami na puntahan nung hindi pa kami nasa Cebu. Pero nung nasa Cebu na kami, hindi namin alam kung ano yung unahin namin. Tapos ayun, napagplanuhan, may mga plan nga kami kung magre-rent kami ng motor or magbubuk na lang kami ng travel and tours pagbaba namin ng Cebu, yung parang joiners ba. Naisip namin motorin na lang para nga kung may magandang lugar, or hawak namin oras namin, hawak namin yung moment. Kasi pag mga joiners, hindi yun pwede. Ano yun eh, drop and pick up yun eh. So ayun, nagpasya ako na mag-rent ako ng motor for 2 days. So 650 yung isang araw. So 1,300 binayaran ko para sa 2 days. Goods na rin, naikot na rin namin. Sobrang napakinabangan namin siya dun sa city, kasi hindi namin talaga alam kung ano yung sasakyan namin, kung may masasakyan ba kami doon, or baka magpuro taxi na naman yung mangyari sa amin. Kaya laking bagay nung nagmotor kami, kasi nga wala kaming alam doon sa lugar. Hindi namin kabisado yung sakayan, yung babaan. So ang best way sana naisip ko is mag-rent ng motor para mag-Google Map na lang kami ng mag-Google Map. So ayun, sa next vlog, gagawa ko ng vlog, i-breakdown ko yun lahat ng nagastos namin. Kasi may tatanong nun magkano daw yung budget eh. Shoutout sa nagko-comment ha. Gagawa ko ng separate video yung kung magkano. Actually, kinumpute na ni Ruru lahat. Saka ako na lang sasabihin sa inyo doon na sa next vlog. Mura lang siya, promise. Parang pamasahin nyo lang sa airfare nyo lang pa Cebu ng walang promo. Ganun lang yung gastos namin. Hindi naman kasi kami kumakain sa mahal. Siguro pinakamahal na namin nakainan doon yung McDonald's. Oo, yung McDonald's namin, pinakamahal namin nakainan. Kasi gahanap talaga kami ng budget meal na kainan. Siyempre, tourist spot, alam na natin, pricey dyan. Lalo na puro foreigner yung tao. Naghahanap talaga kami ng alternate na, alam mo yun, hindi naman masyadong mabigat sa bulsa. May natig na kaming restaurant doon oh. Butik yan, yung afford lang namin yung appetizer eh. 200 pesos na appetizer pa lang yun ha. So pag yung million tinira mo, papalo 500. So hindi kami tumira ng mga ganun kasi siyempre gusto nga naming makatipid din. Kasi hindi naman namin kailangan kumain ng Para sa akin, mas goods na ako sa karinderya eh, yung mga lutong ulam.
mas trip ko yon yung ako makakapamili ako ng mga ulam, mga sinigang, nilaga, menudo, kaldereta. Mas trip ko yon. Ayan mga mukha, iba naman ako. Minsan nga pala sa may mga video ko, nagre-re-upload ako. Pag nagre-re-upload ako, nagiging problema nung nagkakaroon ako ng copyright sa YouTube sa mga track. Actually, napakahirap humanap ng soundtrack na walang copyright talaga. Promise. Yung akala mong walang copyright, pag in-upload mo na, meron pala. Anak ng teteng, di ba? Di ngayon, panibagong edit yan na naman. Panibagong upload ka na naman. Ayoko sanang gawin yung mga re-upload kaso nga sayang naman, di ba? Sayang naman, kapirasong music lang tapos copyright na. Pulado agad yung YouTube ko. Ayun yung mga kamukha, sa may bago pa lang sa channel ko, welcome nga pala. Ako nga pala si Jeff Media. Maraming salamat nga pala sa mga suporta nyo. At ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. At mag-iingat tayo palagi, and ride safe sa lahat ng nagmomotor, lahat ng mahilig mag-travel dyan katulad namin. Mag-iingat tayo palagi. Ako naman araw-araw nagta-travel papasok sa trabaho. Samahan nyo ako. Let's go. Let's go. Peace out. Timingan natin 4 3 2 sakto, diba? Timingan lang natin. Let's go. Kuya, boundary na ako, kuya. Let's go. Nakauwi na kaya si Tita Ruru? Madadaanan natin lagi si Tita Ruru dito eh. Yun, no? Traffic talaga rito sa amin minsan talaga, or madalas. Wala pa si Tita Ruru. Nasa biyahe pa lang, na traffic yun. Yan, palabas na tayo dito sa lugar namin, sa San Mateo, Rizal. Bukas nga pala biyahe tayo, joyride tayo para may pambudget tayo. Wala pang sahod eh. Malaking tulong to sa akin si Joyride pag yung mga ganitong moment na, yung mga antagal ng sahod, waiting, mga antawag sa ganito sa trabaho, yung critical days. Yung yung kagipitang araw na, yung pag malapit na sumahod, yung paubos na yung pera mo, may tawag sila dun eh. Yung basta pag malapit ka ng sumahod, wala ka na rin budget. So, andyan si Joyride. Biyahe muna tayo. Diba? Tapos bukas, anong oras ba? Hindi, kasi bukas, Sabado, umaga, pauwi pa lang ako nun eh. Hindi ko naman pwedeng i-diretso biyahe. Hindi naman ako si Superman. Hindi ko kaya yun, syempre. Minsan nga, pauwi ako ng trabaho, nandiyan pa lang ako sa C5, antok na ako eh. Talagang nagigitla na ako. Putik yan, nakakaidlip na pala ako. Ganon. Kaya tutulog muna natin ng tanghali. Siguro pagising natin ng hapon bukas, Sabado, tsaka tayo tumira ng biyahe ng Joyride sa hapon hanggang gabi. Kita-kits tayo mga mukha. Biyahe tayong Joyride bukas. May charity ride sila Roro kami, pero hindi ako nakasama eh. Kasi nga ang take off nila mamaya na agad, alas 4 ng umaga mamaya. Siyempre nasa work pa ako nun, 6 pa yung out ko eh. Galing pa akong work, hindi ako makakahabol dun. Sa Norsargaray, Bulacan pa yun eh. So ayun, pasok muna tayong trabaho ngayon. Okay din mag-rent ng motor pala sa Cebu mga kamukha. Marami kayong mapupuntahan, promise. Kasi may mga matatraffic na lugar din sa Cebu eh. Tapos nag-commute kayo, maubos yung oras nyo sa biyahe. Maubos, promise, maniwala kayo. So pag nagmotor kayo, mas matitipid yung oras, mas maximize nyo. Kasi yung pag commute doon, lalo na sa city, minsan traffic din.
Kaya mabuti na nga nag-rent kami ng motor. Kasi mula nga dun sa may airport, di ko namin alam paano kami, baka taxi lang talaga yung mabilis naming masakyan. Ang masama niyan, may bag pa kami, 2 bag. So ngayon magko-commute kami, parang nai-imagine ko ma-hassle. Kasi may dala akong backpack na malaki, may backpack pa ako may bag pa ako isa dito sa may belt. Basta mahirap, lalo na kung punuan yung jeep. Kunyari siksikan yung jeep rush hour. Tapos putik yan, ganun ka-heavy yung mga dala yung bag. Diba, hindi ko ma-imagine. Kasi nag-rent kami ng motor, parang gumaan yung buhay namin. Dito lang, lagay-lagay lang dito yung bag. Tapos diretso lang yung biyahe namin. Hindi namin kailangan pumila sa mga pilahan ng mga sakayan. Diba? May gusto kami puntahan, Gora agad. Tapos maghanap kami ng check-inan, diba? Ng hotel. Check namin sa Google Map, check namin sa Google, sa internet, kung saan meron mas mura-mura. Tapos pag gusto namin puntahan, isa-isahin namin, walang problema. Kasi nakarent kami ng motor gasolina lang matipid sa gasolina yung patio. Sobra-sobra nga parang 4 bars pa nga yung natira ko dun nung sa kanila na yun. Kumbaga pag ikutin mo yung buong city ng Cebu, mas maganda mag-rent ka ng motor. Lalo na kung hindi mo alam sa Cebu, bago ka, mag-rent ka ng motor, promise mabuang-buang ka doon, kakahanap ng sakayan. Ayun, baka next target namin Siargao Wars, Palawan. Sana makabook kami ng promo, piso lang. Wow, imposible, di ba? Kahit mga 2.5. Meron ba noon mga kamukha? Hindi pa namin alam Actually, yun yung first time namin ni Ruru Cebu. Bakit? Putik yan, may ano ba yan? Nagta-traffic tayo dahil sa mga mag-e-election nga pala. Kanina nga umaga, sobrang traffic. Putik yan, nakabara lahat ng mga nangangampanya. Kawawa, baka dito pa umalit Kailangan ko nang dumiskarte nito. Barado na yung mga ibang daanan, ino-occupied na ng mga nangangampanya. Ang dami pa naman nila. Tapos yung mga sasakyan din sila na parang nagpaparada. Naku, grabe. Experiencing traffic na tayo mga kamukha. Pag mga papasok sa trabaho, naku, kailangan talaga natin dumiskarte. Saan tayo dadaan? Ganda rin ang kulay ng ganyan, green, parang mint green. Ayos din yung kulay ng green, Pero mas trip ko yung black, yung lumabas nitong bago, yung black na patio. Ang traffic, yari. Kailangan na natin maging going bulilit. Let's go. Ang kagandaan dito sa patio, lusot-lusot lang ako sa'yo, Lods. Lamuan na nga lang tayo dadaan. Wala tayong choice, sa Lamuan na tayo dadaan. Minsan lang tayo dumaan dito, lagi tayo dun sa Paliparan. Kasi dun one way yun Kaya walang dun. Mga kamukha, sa Cebu nga pala, meron dun parang antipolo na lugar. Ang taas din, ang tatarik din ng daan. Nagulat nga may mga ganun sa Cebu Siyempre may mga bundok rin naman sa Cebu. Ang lamig, parang Baguio. Mga kamukha, alam nyo ba sa Cebu, mainit sa baba, parang Makati. Yung pinaka city, parang Makati. Pero pag umakit ka dun sa may mga matataas nilang lugar, yung sikat na pinuntahan namin dun, yung Tops, bago lang yun dun sa Tops, putyan lamig. Parang nasa Tagaytay na nasa Baguio, parang ganun. Low din yung temp niya. Ginawing ka talaga. Ayun yung mga napuntahan namin tourist spot doon. Meron kaming isa, may na-miss kaming isa, banda ron din. Yung parang temple. Yun hindi namin napuntahan, yung parang temple. Pero maganda siya, parang nasa
Anong bansa ba yun? Basta sa Cebu meron nun. Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Napuntahan lang namin yung Tops. Tas dun sa Tops naubos na yung oras namin kakatambay dun. Grabe, lamig kasi. Tapos dun na rin kami pumood trip. May masarap na pagtripan dun eh, yung gilid. Yung bandang gilid lang sa kanan. Pagpasok mo, kanan ka. Tapos sa pinakadulong store, yung kainan doon, parang Chinese, hindi, parang Japanese restaurant siya. Orderin yung tonkatsu nila doon, or di kaya yung chicken teriyaki. Ang sarap. May salad pa siya na ano, may kasama pa siyang mga salad. 200 pesos. Pero sa may Tops, given na naman mahalang mga pagkain doon ha. May mga steakhouse kasi doon eh. Pero yun sanay na namin, yun yung pinaka budget meal na panalo na nakain namin doon. 220 yata. Madami yung serving. Tapos ano, anong tawag dyan, meron siya nung macaroni salad side dish. Sarap. Panalo na rin. Kasi pag kumain ka sa Jollibee ngayon, 150 na rin magagastos mo per meal, di ba? O, doon 200, nagdag ka lang onte, di ba? Ano ka na, masarap na yung pagkain mo, solid na. Kasi nasa tourist spot ka, kaya ganun talaga. Nandun ka sa loob nung Tops eh. Pero napaka-solid nung Tops na yun, lalo na sa gabi. Kita mo yung overlooking ng buong Cebu City, Mandaue, Talisay, kita mo doon. Tapos nung ko lang nalaman yung mga city doon. Wala akong alam doon eh. Talagang tamang basa-basa lang ako doon. Mandaue, Talisay, Karkar, kung ano yung makakita kong mga signboard eh. Pero di ko talaga alam. Saya. Yan yung mga gusto kong adventure. Yung mga ano, parang nalolos out of nowhere talaga. Wala kang alam talaga. Parang naliligaw ba. Adventure nga eh. Tapos i-explorein nyo. Maganda rin quiz. Mga mukha maganda rin sa ano, Batanes. Napakasulit. Pag nakikita ko lang sa picture, saka sa ano, pangarap ko din malibot yon, yung Batanes Island. Sa picture ko lang nakikita eh. Talagang kung mahilig ka talaga mag-travel, papangarapin mo yung mga place mapuntahan. Kung talagang travel yung hobby mo, talagang mangangarap ka talaga sa mga lugar tapos gusto mong mapuntahan. Susunod yan, out of country na yung mga gusto mong mapuntahan. Mga European country, yan, napaka-solid. Gusto ko yung mayayaman sa kasaysayan. Sa ibang bansa naman, ang gusto kong kasaysayan, yung sa UK, yung mga labanan ng mga night, yung mga labanan ng mga mga night, mga knight and archers, di ba? Totoo yun. Yung mga palasyo, yung labanan ng mga kaharian, dun yun sa UK. Kasi nanonood ako nung dati, yung mga Robin Hood, ano pa ba, yung mga palabas sa UK na ano, ginagampanan ni Tom Cruise ba yung mga ano doon? Mga Spartan. Nagets niyo yung yung sabi ko, yung di ba dati pag nagigera sila, naglulusuban sila ng mga naglulusuban sila ng mga base ng mga kaharian, mga castle. Tapos didepensa ngayon yung mga knight, may mga kabayong knight, tapos mga archers, nakapwesto yung mga archers. Ano man palabas yun, yung napanood ko nun. Yung yung parang katulad sa palabas ni yung may higante, ano ba yun, Jack and the Beanstalk ba yun? Basta ewan ko, nakalimutan ko. Basta yung galing sa langit, nagtanim siya na ata ng beans nun, tapos tumubo ng malaking beans. Yung beans tumubo ng malaking puno, umabot sa ulap sa langit, tapos pumunta sa may mga giant. Ngayon yung mga giant nakababa sa Pilipinas nakababa sa Earth. Ngayon pagbaba nila sa lupa, mga giant sila, ayun, naglabanan sila, yung mga kaharian versus sa mga giant.
Giant barbarian, yung parang mga ganon, yung mga barbarian. Kasi sa mga, alam nyo, influence kasi sila ng ng mga online games, yung mga adventure games, RPG, katulad ng Diablo. Kung nakapaglaro kayo nung elementary, kasi ako nalaro ko yung Diablo eh. Shoutout sa mga kamukha ko dyan. Naglalaro ng Diablo dati, di ba? Diablo. Ano pa ba yung mga nalaro kong ganon? Diablo, Perfect World. Ay hindi, medyo fantastic na yung Perfect World eh. Rohan, yun, Rohan. Ano pa ba? Ragnarok, di ba? Ragnarok. May Knight, Swordsman, di ba? Alam nyo, yung mga karakter na yun, yung mga Knight, Swordsman, Paladin, doon ang galing sa yun, sa UK. Ang sa pagkakaano ko lang pagkakaalam ko, kasi yung history ng mga European is ganon, yung nila, yung mga sinaunang panahon nila, ganon sila maglaban-laban, agawan ng teritoryo, di ba? Ano pa bang mga games yung influence nun? Ragnarok, basta lahat ng may character na may swordsman, may knight. Ano pa ba? MU ganun din, kasi medyo may mga magician eh. Diba, ang sarap balikan yung Diablo. Putik yan yung Diablo dati, yung doon nag-umpisa yung mga mga online games na sa Diablo. Mga kamukha, papasok na tayo ng C5. Let's go. Eto na, going C5 na tayo. May kinakainan ako dun sa BGC. Sana iba naman yung may sabaw nilang ulam. Palagi kasing tinola yung ulam nila dun, pero masarap Kaso umay na ako, parang 3 araw na ako nagtitinola. Let's go. Sana naman, iba naman yung putahe nila. Pakita ko sa inyo mamaya mga kamukha. Sa Dells, pangalan nung karinderyang sosyalin, Dells. Siguro isang meal ko doon nagkakahalaga din ng 100. Pwede na, di ba? Sa BGC ka pa. Kaysa naman kumain ako sa fast food, mas trip ko na yun. Lutong bahay, di ba? Lutong ulam. Kumati yung lalamunan ko wala pa naman akong kinakain pagkagising ko. Lunok-lunok pa lang ako ng laway Ganto ako paggising, minsan hindi na ako nakakain. Didiskarte na lang ako paano ako kakain pagpasok mo. Kasi minsan nalilate ako ng tulog, nagigising ako ng before 12. Pagka nakatulog ako ng mga alas 2 na yung kasunod, mula alas 2 nagigising ako alas 6. Ganon minsan, hindi na ako nakapag-prepare ng pagkain ko. Diretso ligo, bihis, tapos alis na agad. Yung pagkain ko, dito ko naiisipin kung saan anong kakainin ko. Kasi kung magsaing pa ako, magluto ako, kaya pa naman. Kaso malayo kasi ako, BGC pa kasi. Alam mo yun, hindi ko pwedeng i-underestimate yung yung biyahe ko. Hindi ko siya pwedeng sabihin okay lang yan, ganon. Kasi malayo BGC. Kailangan mo talagang bigyan ng advance na oras yan. Kung ayaw mo lang naman malate, diba? Nasa sa'yo naman yan. Pero ako, nasanay na ako, mga 7 PM, kahit 9 pa yung pasok ko. Sisibatan ko na ng mga around 7. Wag lalagpas ng 7:30. Ayun yung oras ko. Ayokong mag-take off ng mga more than 7:30 na, yung mga 1 hour na lang. Ayoko. Kasi yung biyahe ko rito, naglalaro to sa more or less 30 minutes pag walang traffic. Pag nirat-rat ko minsan, nakukuha ako naman ng mababang oras. Pero pag traffic talaga, minsan hindi mo expect yung traffic. Katulad nung kanina, putik yan, may mga nangangampanya, di ba? Sinasara yung kalsada. Paano na? Pag naipit ka sa may heavy traffic, talagang kakain din ng time talaga.
Kaya much better talaga, makagaga talaga sumibat. Oh, naka-signal light to, pakanan. So, malubak lang dito sa part na to ng C5 paglagpas sa stoplight. Araw-araw mo daanan to, makakabisado mo na dito yung mga butas. Medyo kabisado ko naman na, pero kahit kabisado ko na, nahuhulugan ko pa rin minsan. Ayun, mga manhole na mga nakailalim, mga nakalubog na manhole, sakit sa puso yan. Pero kahit kabisado ko na yan, nalalaglagan ko pa rin minsan yan. Sumushoot pa rin ako. Samahan niyo muna ako ngayon mga kamukha. Daily vlog tayo. Ito yung daily vlog ko nga pala, yung araw-araw kong buhay. Tinawag ko siyang buhay-buhay vlog. Walang ma-title. Alam niyo na, walang ma-title. So meron akong buhay-buhay vlog ngayon. Tapos bukas biyahe tayong joyride. Tinitle lang ko naman siya ng Joyride Pasada. Joyride Pasada vlog. Ang daming nagre-request sa akin ng full time sa biyahe ng joyride, pero di ko pa rin nagagawa hanggang ngayon eh. Try ko kaya bukas, kaso abutin ako ng umaga. Si Megatron. Try ko kaya bukas, 8 hours no. Kailangan ko na i-change oil si Barok. Biyahe tayo bukas para may pampa-change oil tayo. Tapos isi-CVT ko na rin to. Kahit hindi pa siya isi-CVT, CVT ko na. Pag nag-change oil ako, tapos sinipagsibag ako, linis sa akin lahat yan. Diba? Yung mga nagtatanong dyan sa CVT, madali lang mag-CVT. Aralin nyo mga kamukha, malaki matitipid nyo. Malaki matitipid nyo sa mga pagpapagawa sa shop. Diba? Pag may mga papalitan, kayo na lang magpapalit. DPS na lang bibili nyo kung may nasira man. Diba? Pag-aralan nyo, madali lang, promise. Bili lang kayong tools. Ganyan din naman ako nag-umpisa. Sinira-sira ako din mga motor ko noon. Pero ako noon, malupit. Makina agad ang kinalikot ko. Hindi ako nag-umpisa sa CVT. Makina agad ang sinira ko. Mga barbula, pinagbabaluktot ko yan. Mali-mali yung mga timing ko. Advance pa ako noon, no? Advance timing po siya ngayon. Untog. Pero kasi, yung mga mekaniko alam yan. Nag-umpisa yan dyan. Experience yan, charge to experience yan. Maganda yung nagkakamali tayo minsan, di ba? Natututo tayo, mas lalo natin nalalaman, mas lalong lumalalim yung kaalaman natin pag nagkakamali tayo. Agree ba kayo doon mga kamukha? Ako agree ako doon. Kung saan ako nagkamali, mas lalong lumalalim yung kaalaman ko doon. Kasi nagkamali na ako doon, alam ko na yung babagsakan ko pag inulit ko yun. Baga, di ba? Mag-agree kayo doon mga kamukha. Huwag nyo nga kalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Welcome sa mga bago sa channel ko. Ako nga pala si Jeff Media. At ito ang aking serye ng buhay-buhay. Para lang ako nagkukwento dito. Nagpapasalamat ako dun sa mga nakaka-relate sa akin, tsaka yung mga nagugustuhan yung mga video natin. Salute sa inyo mga kamukha. May bus sa likod ko. Ayoko pa naman na may heavy vehicle sa likod ko. Ayoko yun. Talagang ko yun. Ayoko talaga. As in, uuna ako ng malayo. Kasi ayoko talagang merong heavy vehicle. Yung mga trailer, yung malalaking truck, ayoko meron nakabuntot sa likod kong ganun. Parang di ako komportable. Parang pag nawala ng preno yun, magiging ako corn beef. Ayan, dito medyo may pagbagal kasi may stoplight doon sa unahan. Pero after nung stoplight na yun, smooth na yan. O diba, ayaw ko, pero ako yung pumupwesto. Wala traffic
Hindi ko naman pwedeng buntutan yung mga yan. Let's go. Hello. Yung bata oh, nakatingin sa camera natin. Idol, pasukin mo si Meg. Natakot si Idol oh. Ayaw niyang pasukin. Ako na lang, Idol. Naku, nagdalawang isip. Ako na. Pasok, Idol. Pagpapasok kayo sa mga gantong truck, huwag kayo mag-hesitate, makamuha, tirahin nyo diretso. Kasi pag na-stuck ka dyan sa gitna nyan, mas delikado ka pa. Yung pag yan, ginagawa ni Kuyang nakaklik yan, tapos tumumba ka dyan, putang corn beef ka dyan. Ganito gawin nyo, rekta, dire-diretso. Kasi lulusot ka rin eh, traffic eh. Wala ka namang choice eh. Hindi naman gumagalaw yung truck actually. Sa traffic hindi gumagalaw yan, naka-steady lang manibela niyan. Nasa pag-control mo yan, nasa sa'yo yan. So ang diskarte doon, tuloy-tuloyin mo. At least yung manibela mo hindi siya magalaw. Kasi pag naggagas ka, mas nag-i-stable yung manibela mo niyan. Pero pag bumabagal ka, the more na bumabagal ka, the more na parang nagbabalanse ka ng motor mo. Doon ka pwedeng matumba pa eh. Diba? Tignan mo si Kuya oh. Bang! Masusunta ko ba yun? Padaan. Kuya, ingat ka Kuya. Binakbak yung traffic eh oh. Ayun lang. Ako na mga idol. Napapaisip din. Ge. Pero hindi gagalaw yung mga yun, promise. Na ayan oh, hindi yan gagalaw yung bus. Hindi gagalaw ng manibela yan. Kapiranggot lang galaw niyan. Hindi yan gagalaw ng yung talagang yung magigit-git ka. Ano lang yun, instances lang yun. Hindi yun, minsan kapag may inilagan lang sila na hindi sila nag side mirror, doon ka magugulat. Yung usually nakakabig ng manibela yung mga yan pag may ilagan sa harap nila. Doon ka magugulat na parang ginigit-git ka. Hindi, minsan may iniilagan din sila sa harap nila, kaya sila gumagalaw sa lane nila. Or minsan lilipat sila ng lane, ganon. Pero pag yung mga truck, professional driver nyan, hindi yan lumilipat, madalang yun. Yung lilipat ng side, ng hindi nagsa-side mirror, madalang yun. Kasi sa tagal na nagmamaneho ng mga yan, alam na nila yan. Yung mga heavy vehicle driver, mahabang pasensya nyan. Pero meron din meron pa rin hindi talaga mahirap. Hindi mo pwedeng sabihin lahat, dahil merong naka-experience ng hindi, merong naka-experience ng ganun, diba? Hindi pare-parehas. Wala, kahit humataw ako, naka-red pa rin naman. Ingat tayo palagi mga kamukha, mga pumapasok ng trabaho. Kahit nagmamadali tayo, given na yun. Minsan talaga nagmamadali dahil mal-late sa work, pero samahan pa rin natin ang pag-iingat. Yan. Solo na lang natin to. Ito dito sa kanto na to ako lagi kasi laki ng space niya. Okay, yung trip na naman. Dami nagkakapit. Tabi ng Tim Hortons, McDonald's.
ngayon, pero okay din, malamig. Dito na ako sa parking, let's go. Yun si Bar ako, nasa bungad lang. Yun lang, basa ang mga helmet, patay. Ayun mga kamukha, mulan kagabi. Potek, nabasa yung helmet ko. Pati yung pampasahero kong helmet nabasa din, kailangan ko mabilad yan. So hindi ako makapag joyride ngayon, basang basa. Nakakahiya sa pasahero. As in tumutulo talaga. Naipon yung tubig sa loob ng helmet. Yan, palabas na tayo dito sa parking. Sayang, gusto ko sanang magbiyahe ngayon pa uwi. Sayang, pang bawi din sa parking tsaka sa gasolina ko dito. Ang problema, umulan. Ito ang problema dito sa mga open parking na ganito, tas nakalagay lang yung helmet nyo dito. Kapag ka umulan ng heavy rain, katulad kagabi, basang-basa ang mga helmet. Wala, hindi ko pwede paggamit sa yan, pasahero. Magre-reklamo. Grabe, pag tinaob mong ganun, agos yung tubig sayang. So uuwi tayo ngayon, di tayo makapag-joyride. Buti may pasaherong papayag na basa yung helmet. Pwede pala may scan code pala. Kaso matatagalan sa pila. Ito na lang, cash na lang. 100 yan, 100. Exceed na ako yun. Ito. Next time. Haba na ng pila hahaba. Hindi, hahaba pagka Mas mahaba ka kanina. Thank you. Nasiraan pa ako ng machine. Nako po. Sige, thank you. So pwede pala magbayad via GCash dun sa parking. So next time pag ganitong pwede pala akong magbayad ng GCash. Ay nako, sayang talaga. Hindi ako makakapamasahero. Oh, tignan nyo, grabe yung basa niyan sa loob ito. Payag kaya yung nito? Wala, sobrang basa to. Uwi na lang tayo. Baka ma-report pa tayo kay Joyride. Nagpapagamit tayo ng helmet na basa. Tsaka ang bigat sa ulo. Lahat ng foam basa Uwi na lang tayo, sayang. Sabado nga pala ngayon. Happy happy weekend. Happy weekend sa lahat. Have a nice weekend guys. Salamat. Buti huminto yung ulan. Yun yung hinihiling ko kanina, na wag umulan sa pag-uwi ko. Thank you Lord. Ito na, pauwi na tayo. Wala tayong pasahero ngayon. Mag-almusal na lang tayo. Hanap tayo ng mapag-aalmusalan natin along the way. Yung mga lang, tabi-tabi lang. Pauwi tayo ngayon. Welcome nga pala. May ride sila Ruro ngayon. Meron silang charity ride doon sa Norsagaray, Bulacan, Bandaron. Basta yung meron kasi doong tribe, yung mga katutubo. Tapos marami silang dalang pagkain, mga donation, tsaka mga gift packs, ganon. Meron kasi silang charity event doon ngayon. So niyayaya nila akong sumunod doon. Ang problema ko naman, wala naman akong tulog. Magra-ride ako nung walang tulog, mahirapan ako. Actually hindi talaga ako nag-commit sumama. Pero titignan ko kung kayanin ko. Pero pag hindi, tulog na lang ako. Baka mag-joyride na lang mamayang hapon. Timlem at madilim at maambon ngayong umaga. Ayun mga kamukha, nakauwi na nga pala tayo ng San Mateo. Ayun mga kamukha, good morning. Nakauwi na nga pala tayo ng San Mateo, Rizal. Maraming salamat nga pala sa pagsama nyo sa buhay ko. So nagpapasalamat ako sobra.
Ayun mga kamukha, sa mga bago pa lang sa channel ko, ako nga pala si Jeff Media. Welcome na welcome kayo rito. At kung gusto mo at kung nagugustuhan mo at nag-enjoy ka sa mga video ko, huwag mo namang kakalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. This is Jeff Media. So dito ko na lang din pala puputulin ng video na to. So mag-iingat tayo palagi, ride safe and peace out.